Bagong cash loan app ba ang hanap mo? Tara at sabay-sabay nga nating reviewin itong online lending app. Hi and Happy New Year everyone and welcome back to my vlog. And for today's video nga, ay re-reviewin nga natin itong Ola na tinatawag na Rusco. User-friendly din ito dahil pwede nyo itong ma-download mapa iOS or Android user. Guys, ito pa nga pala yung kanyang itsura. Magbasa muna tayo ng konting comments or review about the app. Need pa daw i-improve yung app. Normal yon sa mga bagong app, no? Kasi syempre, nangangapa pa sila. Next is, one valid ID nga lang daw ang kailangan at easy to apply. Ay, qualified ka na para makapag-loan. Approve daw siya, pero nung pinuntahan niya yung app, kasi nag-text lang sa kanya, nung pinuntahan niya yung app, ay rejected siya para mag-apply ng loan. Tignan natin kung magkano nga ba ang ipapahiram niya at kung ma-approve or ma-reject ba tayo ni Rusco app. Obtain a loan in just 5 minutes. Maximum amount loan, 25,000 pesos. Fast approval and easy loan. Transparent interest rate at no hidden fee. May titignan natin kung totoo ba yung mga pinagsasabi na itong app na ito. Kapag na-download na nga natin itong app, ay kailangan natin i-disclose ang ating personal information at yung ating mga camera and gallery. So, kailangan nyong i-allow yung mga yan. Kung hindi kayo makaka-access ng kanilang loan. Click agree, click apply now, and click sign up. Just type your mobile number and create your own password. At itatype nyo nga lang dito. Next is basic information. Credit card. Kung wala naman, just put 0. Educational background. So, nakapagtapos ka ba? Primary, junior, high school, bachelor's degree. Depende yan kung ano po yung natapos ninyo. Relationship status, unmarried, married, divorce, widowed. Ito naman guys, lalagay mo lang kung parental house, kung bahay ba na magulang mo, self-owned, pwede rin namang nirerentahan, kung ano mang bahay ang meron kayo ngayon. Residential address, lagay mo lang dyan yung provincial, city, and yung iyong barangay. Ito naman guys ay optional lang. Facebook, huwag nyo nalagyan siguro to, masyado ng personal. Viber account, job information, industry classification, housewife, student, unemployed, employed, government staff, police officers, fisherman, farmer, kung ano mang trabaho ang meron kayo. Na wag nyo ilalagay siguro dito yung student or yung wala kayong work. Kasi talagang hindi nila kayo papahiramin. Usually naman lahat naman ng online lending app, pag nalaman nilang wala kang work, of course, diba? Paano kanila pauutangan kung wala kang nga naman pambayad? Again guys, hindi ko kayo ini-encourage mangutang. Pero, yun nga no, minsan kasi nagkakaroon tayo ng mga emergency cases na kung saan kailangan talaga natin makahiram at yun, tapos wala tayong mahiraman. Kaya, itong mga online lending app ay pang emergency lang talaga. Employment period, kung ilang taon ka na sa trabaho, 2 to 3 years, depende yan. Next naman ay yung payday, kung kailan ka pinapasahod, 15, 30, 10, 25. Employer address, location ng trabaho mo, yung province, city, and yung kanyang barangay. Next, maghihingi na siya ng e-wallet. So, lahat naman tayo siguro may GCash na, no? At ilalagay nyo lang dyan yung account name nyo sa GCash and yung number nyo sa GCash. Mag-aantay nga lang tayo down ng 20 minutes para malaman kung ma-approve tayo or ma-reject tayo. After 20 minutes, guys, na-reject nga ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pwede ko daw siyang itry ulit after 14 days. Pero kung iba-iba naman tayo, pwede nyo naman itong itry. Sa mga ibang napanood ko naman, pinahiram naman sila nitong app na ito. So, yun lang, guys. Kung may gusto pa kayong ipa-review, just comment down below. And don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye, guys, and God bless us all.